Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang mundo ng sining at kasaysayan. Tatalakayin natin ang pagsusuri sa dulang musikal na Mabining Mandirigma ng Tanghalang Filipino. Ang dulang Mabining Mandirigma ay isang pagsusuri mula kay Joel Costa Malabanan noong ika-27 ng Pebrero taong 2016. Napansin niyo ba ang kakaiba at malikhaing disenyong pamproduksyon na makikita sa likuran ng mga artista? Ito ay mula sa set design ni Toym Imaw, isang mahusay na eskultor, pintor at multimedia visual artist. Ang set design ni Imaw ay gumamit ng konsepto ng steampunk. Ang steampunk ay nagmula sa konsepto ng Amerikanong science fiction writer na si Kevin Wayne Jeter at nabuo noong 1980. Binibigyan din nito ang paggamit ng disenyo na naglalarawan ng Industrial Revolution noong ika-18 ng siglo. Ito ay may post-structuralism at postmodern na atake na nakatulong para maging kaakit-akit ang entablado. Ang estilo ng steampunk ay makikita sa entabladong likha ni Imaw na tila loob ng isang makina, kung saan ang mga piyesa ay gumagalaw at umiikot. Ang orasan sa gitna ng entablado ay nagsilbing daluyan ng mga historical events kaugnay ng buhay ni Mabini. Kapuri-puri ang kapangasan ng set design pati na rin ang mga costume na ginamit ni James Reyes. Ang bahaging punk ay ang pagkalas sa nakagawiang tradisyon ng paglalarawan ng mga pangyayari batay sa aktwal na kasuotan ng mga tao sa panahong inilalarawan. Sa halip na sepia, ang kulay at kasuotan, ginamit ng dula ang itim upang ilarawan ang maitim na hangarin ng mga makasariling Pilipinong kinatawan ni na Pedro Paterno, Felipe Buencamino at Felipe Calderon. Samantala, ang puting kasuotan ni Mabini ay simbolismo ng malinis niyang hangarin para sa bayan. Ang steampunk na genre ay umangkop sa pagtatanghal dahil ang malikhaing dekonstruksyon ay nakaaakit sa manonood. Natugunan ng Mabining Mandirigma ang pagkauhaw ng mga manonood sa kakaibang set design at atake sa paglalahad. Gayunpaman, ang ganitong estilo ay maaaring magdulot ng kalituhan sa mga manonood, lalo na kung hindi nila batid ang kasaysayan. Ang mga malikhaing disenyong malayo sa realidad ng buhay ay maaaring maging sagabal sa pag-unawa sa daloy ng kwento ni Mabini. Mahirap mag-isip bilang Pilipino. Ipinakikita nito ang epekto ng pagkakaiba-iba ng lahing pinagmulan sa pagkakawatak-watak din ng prinsipyo ng mga tao sa panahon ni Mabini. Ipinakita rin ang consistent na karakter ni Aguinaldo na napangingibabawan ng mga Pilipinong inuuna ang pansariling interes bago ang bayan, tulad ng sa pelikulang General Luna. Papaano ibibigay ang kapayapaan kung inagaw ang kalayaan sa pamamagitan ng dahas? Tungkol ito sa benevolent assimilation ni McKinley na tunay na mapanlinlang. Nagtangka ang dula na ipakita ang kalupitan ng mga Amerikano sa maiikling sayaw na sumasagisag sa pagpatay, panggagahasa at pagsasamantala. Buhay pa ang himagsikan kaya maaga pa upang ipagdiwang ang kanyang kamatayan. Ito ang sinabi ni Mabini kina Paterno at Buencamino noong hinihikayat siya na tanggapin ang autonomiyang iniaalok ng mga Amerikano. Ang dialogong ito ay angkop pa rin sa kasalukuyan sa pakikibaka laban sa korupsyon. Ang batas ng dahas ay batas ng gubat. Bahagi ito ng pahayag ni Mabini sa fictional character na si Pepe. Ang karahasan ng mga Amerikano ay manifestasyon ng kanilang asal hayop na pakikitungo sa ating lahi. Ang di nakamit sa dahas, daanin sa batas. Ipinakikita ang pag-asa ni Mabini
sa batas, bagamat hindi niya inabot ang patuloy na pakikibaka ng iba tulad ni Macario Sakay at Felipe Salvador. Digma ay tapos na sa kanayunan. Ayon sa pagsusuri, isa ito sa mga sablay na dialogo ng script dahil alam ni Mabini na nakikipaglaban pa ang mga katulad ni General Luciano San Miguel. Hindi natapos ang digmaan sa kanayunan pagkatapos ng pagsuko ni Malbar. Mahalin mo ang Pilipinas ng higit sa iyong sarili. Isa ito sa pinakamabuluhang mensahe ng dula na marahil ay halaw sa dekalogo ni Mabini. Mapait na sumpa ang maging mangmang. Ito ay bahagi ng pakikipag-usap ni Mabini sa kanyang paghahangad na matuto. Totoong mapait na sumpa ang kamangmangang dulot ng relihiyon noong panahon ni Mabini at umiiral pa rin ito ngayon sa 21st century. Ang script na likha ni Dr. Nicanor Tiongson ay siksik sa pananaliksik at matalas ang mga dialogo na nanunumbat pa rin sa kasalukuyan. Mahusay ang musikang likha ni Joed Balsamo dahil ang mga melodiya ay angkop sa panahon at mensahe ng liriko. Mahusay ang direksyon ni Chris Milado. Kahanga-hanga ang pagganap ng mga artista lalo na si Binibining Lisel Batukan, pati na rin si Arman Ferrer bilang Aguinaldo at ang iba pang gumanap bilang sina Buen Camino, Calderon at Paterno. Ang ganitong pagtatanghal ay nararapat mapanood ng maraming Pilipino. Tama ang dula sa pagpapahayag nito sa katapusan na marami pa ring Paterno, Buen Camino at Calderon sa kasalukuyan. Ang kahinaan ni Aguinaldo bilang leader ay masasalamin din sa kasalukuyang Pangulo. Ang dula ay naglalayong bigyan ng linaw ang papel ni Mabini sa kasaysayan at marahil sa hinaharap, wala nang kabataang magtatanong kung bakit palaging nakaupo si Mabini.